Joel 2:13. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong mga biyaya at mga pagpapala na patuloy na ibinibigay po sa bawat isa sa amin. Ama, pinagpapasalamat din po namin ang bagong buhay na ibinibigay po sa amin sa araw-araw. At Lord, dinadalangin namin sa inyo ang aming mga pagkakasala, nawa ay patawarin niyo po kami. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat sa inyong mga pangako sapagkat tunay na kayo po ay tapat sa inyong mga pangako. Salamat Ama at ang inyong pagpapatawad ay palagi pong ibinibigay ninyo sa amin. At gayon din, kayo po ay siyang tapat sa inyong pong mga pangako, Ama. Ama, hindi rin po kayo madaling magalit, kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Diyos Ama, itinutuloy po namin sa inyo ang aming pong gawain sa gabing ito. Dalangin namin ang inyong pangunguna, Ama, sa mga tao na gagamitin niyo po, lalo na po sa magsasalita po at magbibigay ng inyong pong mensahe. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa kanya. Dalangin namin, Lord, ang mga pagpapala ay ipagkaloob niyo po sa bawat isang mga anak niyo, lalo na po sa mga narito ngayon sa aming pong meeting service. Salamat na marami, Ama. Tunay na kayo po ang aming Diyos, kayo po ang aming marapat na pasalamatan. Ang lahat ng ito po ay aming isinasamo at itinadalangin sa nag-iisa at sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Noah Santino, Pagkalinawan. Nagpapatotoo na marami binago si Lord sa aking buhay. Sa aking pag-aaral, binigyan po ako ng karunungan ni Lord kapag ako'y pumapasok sa school. Nakatulong po sa akin ang mga gawain, ang pag-attend sa mga gawain ng kabataan. Na-develop po ang aking confidence sa pag-aaral ko po. Dahil alam kong kasama ko si Lord, isa na rin po ako sa tinuturuan ni Kuya Nurse sa technical, dagdag kaalaman para sa akin. Patuloy akong magpapagamit sa Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Si Jesus ay pamarisan, malakas at matapang. Siyang iyong paglaanan ng iyong kagalakan. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Ang puso mo ay ihain, Panginoon
Panginoo'y ibigin, paglingkuran siyang unahin, bawat nasa'y manalin. Magbigay ka't ng tumanggap sa Diyos ng awat habag, paglingkuran siyang masikap, ibigay ang iyong lakas, sa Panginoo'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos, at sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nanaog. Buhay niya'y binigay ng maligtas ka lamang. Purihin mo siya't igalang ng buong kalakasan, sa Panginoo'y ialay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang pagkapala po na kayo ay makasama naming muli ngayong gabi sa ating pananambahan. Kumusta na po kayo? Nawa po ay ang pagkapala at ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay palagi pong sumatin. Ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan ay ang aklat ng Korinto. Ito po ay parallel pa rin sa ating daily devotion, no? Natapos na po natin ang Romans at tayo po ngayon dito sa unang Korinto. Ang ating pong paksa ngayong gabi ay matagpuan po natin sa unang Korinto, Kabanata 3, talata 5 hanggang 9. Kung tayo po ay may mga Bible, ay samahan niyo po ako na basahin po natin ang ating pagbabatayan ngayong gabi. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9. Sa verse 5 po, sino ba si Apollos? At sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos, nakisanangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lang namin ang bawat isa sa aming tungkulin ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtanim o ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at sa bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang aming bukirin. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Tayo po sandaling manalangin. Diyos ang mamakapangin sa lahat. Maraming po salamat muli sa pagkakataong itong binigay mo sa akin. Maraming po salamat at muli kami ay nagkasama-sama. Ihanda niyo po ang bawat isa sa mensahe na ipapagalob mo sa amin ngayong gabi. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen.
Ang ating pong teksto ngayong gabi ay ito po ay yung nagmula po sa mga balibalita na narinig ni Apostol Pablo tungkol sa Korinto, no? Ang iglesia sa Korinto po ay itinatag ni Apostol Pablo. At nang siya po ay umalis doon, ay nabalitaan niya ang hindi magandang mga pangyayari sa simbahan ng Korinto, sa iglesia ng Korinto. They were full of pride, exercising sexual immorality, spiritual gifts that are not used properly, and there is rampant understanding of the key Christian doctrines. No? Nagkaiba po, na iba-iba na ang mga pananaw ng iglesia sa Korinto nung simula po nung umalis si Apostol Pablo. Nagkaroon din po ng division among the Corinthians at nagkagulo na po ang kanilang mga paniniwala. At dahil po dito, ay sinabi po ng ating Apostol Pablo sa kanyang sulat, mga kapatid, sa verse 1 ng chapter 3, hindi ko kayo makausap bilang tao nagtataglay ng Espiritu. Sabi niya, kailangan ko usapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at masanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. No? Papansin po natin ito, parang may hugot na agad si Apostol Pablo sapagkat nabalitaan na nga po yung mga nangyayari na hindi kaaya-aya sa Korinto. Sa chapter 2 po, ang sinasabi niyo po dito ay, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang inyong laman. No? Napakaganda po, ano? Nung una talagang bine-baby pa. Baby pa sila at hindi pinapakain ng matitigas ni Pablo. At gatas pa lang ang binibigay sa kanila, yung basic. Pero hanggang ngayon, nung simula nung siya umalis, ay ganun pa rin ang nangyari. Sapagkat nananaig sa kanila ang mga laman. Ito po yung sinasabi ko sa una. No? Yung sexual immorality nandun at yung pagkawatak-watak ng iglesia. Ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasanlibutan at kayo ay namumuhay ayon sa laman. Nagkaroon po ng division ang mga taga-Korinto. Kapag sinabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba naman, ako ay kay Apolos. Hindi ba't palatandaan ito na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? No? Napakaganda po ng sinabi niya. Nagkaroon po ng division among the churches sa Korinto. At yung iba, sabi, sila ay kay Apolos. At ang isabi naman, ay siya ay kay Pablo. No? Nagkaroon po ng comparison among the leaders of the Corinth. Nagkampi-kampihan ang mga tao. Ang iba ay panig kay Pablo. At ang iba naman ay panig kay Apolos. Dahil po dito, sinasabi niya po sa verse 5, sino ba si Apolos? At sino ba si Pablo? Kami, mga lingkod lamang ng Diyos, na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pamananampalataya kay Kristo. Ginagawa lang namin ang bawat isa sa amin ang tungkuling binigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Ano? Ang gusto pong i-emphasize dito ni Apostol Pablo ay walang division among them kung kay Pablo o kay Apollos. Kung sino ang nagtanim at kung sino nagdilig. Nakalagay po dito ang mahalagay ang Diyos
sapagkat siya nagpapatubo at nagpapalago. Dito po ay gumamit ng metaphor si Apostol Pablo upang lalong maintindihan ng mga taga-Korinto ang kanyang puntos o ang kanyang nais iparating. Paul was dealing with church that had become focused on person who was ministering rather than on the fact that it's God that causes the growth and brings spiritual fruits, no? Ang mga taga-Korinto po ay nakasentro sa mga tao kung hindi po sa Diyos. Nakasentro po sila sa kanilang mga leaders, hindi po sa Diyos. Ginamit po niyang halimbawa ay ang isang farmer o isang bubukid who plants seeds and waters it. Ngunit hindi po niya sigurado kung ito ay mag-grow o ito ay tutubo. Ang all the farmers can do is to provide the right environment for growth and trust in the miracle of God na kung tutubo o mamamatay ang kanyang itinanim. And tayo po, we do the same. We do the same thing by planting the Word of God in people's heart and mind. Naalala ko po dati sinabi sa akin ni Pastor na ang importante ay mataniman natin ng salita ng Diyos ang isang di pa nakakakilala. Maaaring umusbong, maaaring hindi umusbong, ngunit ang importante ay may nakatanim na sa kanyang puso na salita ng Diyos at ang kamay na ng Diyos at ang kamay na ng Diyos ang siyang kikilos dito. Sa amin po sa probinsya, ang aking pong ina ay mahilig magtanim. Sari-saring gulay po ang nakatanim, ngunit ito po ay nakatanim sa paso kasi medyo may kahinaan na at matanda na po ang aking ina. Hindi na po niya kayang mag-garden yung mga plant sa lupa mismo. At ang ginagawa ko po, nilalagay ko po sa lamesa yung mga paso. Meron na po itong mga abono at saka mga lupa. At siya na lang po yung namimili ng mga binhi o ng mga halaman o mga sanga na kanyang itatanim, no? At pag ito po ay naitanim niya, ay iba pa rin po yung magdidilig. Iba daw po ang kamay na nagtanim sa kamay na nagdilig. Dapat daw po kung sino yung nagtanim ay hindi siya pwede magdilig, no? So sabi ko kay nasa nanay ko, sige po kung ano po ang inyong gusto, ay po ang ating susundin. I saw all the effort, the amount of effort that my mother gave para po sa kanyang mga halaman. Pag po malakas ang ulan, ay sinasabihan niya ako nalagyan ko ng habong. Parang pinapayungan ko po nilagyan po ng tent yung mga halaman, sabi ko. At pag mainit naman, ay baka naman daw masunog yung halaman. Ay nilalagyan pa rin ng habong, no? Pag maulan, baka daw masyadong malunod. At pag mainit naman, ay baka masyadong mainitan ng mga halaman. Sabi ko, bakit po? Para yan, para madali silang tumubo at hindi mahirapan yung mga buto to germinate. Sabi ko, ganun po pala yun, sabi ko sa kanya. Magantay tayo ng mga ilang araw at makikita mo, makikita mo anak, na lahat ng itinim natin ay ito, ay tutubo, no? Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, tayo din po ay nagtatanim. Maaaring ang ating tinanim ay hindi nagbunga at maaari din ito yung namatay, no? Maaaring ang nagtanim ay iba sa nagdilig o nagwatered ng plants. Ngunit isa lang po ang adikain, no? Ang maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isip ng hindi pa nakakakilala.
Iba't iba po ang paparaan ng aking ina sa pagtanim. No? Iba-ibang mga tao may naglalagay ng abono, iba yung nagdidilig, iba pa yung maglalagay dun sa tent. No? Iba-ibang mga tao. Ngunit ang kanyang aim lang po is para ito lumago at para ito tumubo. Sa talata pong ito ay meron po akong 3 puntos na gusto kong iparating sa inyo. Ang number 1 po is diversity. O pagka-iba-iba. We all see that there is diversity in the ministry in Corinth. There are some who would serve like Paul, who started the church. Si Paul po ang the one who God used to begin the ministry in the city of Corinth. And then it is followed by Apollos. So there is diversity. Andiyan pa po si Cephas. May isa pa po si Cephas. There is diversity, different people, different role in serving at different time. Katulad din po ng ating iglesia, nagkakaroon ng iba't ibang namumuno from time to time. Iba't ibang mga ideas, mga programa, ngunit isa lang po ang adikain, ang paglago sa pamumuhay ng Kristiyano ng bawat isang kasapi at pagpakilala sa ating Panginoong Diyos. Some water the plants, some plant it, but ultimately, it is God who make it grow. Nasa Diyos pa rin po ang power to grow. At katulad din po ng ating buhay spiritual, ang ating pong pananampalataya ay hindi lamang bunga ng isang leader sa ating buhay. It might be our parents, no? Maaring ang ating magulang ang nag-introduce sa ating pananampalataya. At maybe it's our Sunday school teachers. Maybe our youth leader, our elders, our deacons, and most especially might be our pastors. God has used different people who made or done different things for us. May kasabihan nga po that it takes a village to raise a child. And God has used different people to be blessings to us. And we give thanks to God for different people who have labored in our lives. Sa Korinto po naman ay siya po ay nagkakagulo dahil sa iba't ibang mga leaders na dumating sa kanila. Tayo po, we have to give thanks to God for the different people who have labored in our lives. Ang number 2 po is unity. Pagkakaisa. Although there's diversity of people, there is unity. Pagkakaisa. There is Paul. There is Apollos. But there's unity here because Paul says, he who plants and he who waters are one. We're in the same team. We are God's fellow worker. Tayo po lahat ay God's fellow workers. Ang unity po o ang pagkakaisa ay isang napakahalagang aspeto ng isang organisasyon o sa isang iglesia. Nakita po natin sa ating mismong iglesia na nandoon ang pagkakaisa na kahit magkakaiba ng mga ideas, mga kaisipan, mga kaalaman, sa huli, ang tatagumpay pa rin ay ang pinakamabuti para sa nakakarami at para sa pagmunlad ng ating buhay espiritual. At sa ngayon po, tayo po ngayon ay nalalagay sa isang napakalaking hamon, no? Hindi lang po kailangan yung nagtanim, hindi lang po kailangan yung nagdilig. Tayo pong lahat
ay kailangan sama-sama sa ating proyekto. Ito po yung Noah Project. Hindi po ito maliit na project. This is a once in a lifetime project na kailangan nating tulong-tulong tayo, ang bawat isa, upang yung ating pong aim to have a bigger church ay ating fulfill. Hindi lang po ang mga pastor, hindi lang po ang mga TNPs, hindi lang po mga elders, hindi lang po yung mga chairman ng M310 team ang kailangan gumanap dito. Ngunit kailangan po tayong lahat ay magkaisa. Pagdasal po natin ang ating Noah Project. At ngayon pa lang po ay alam ko na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin at siyang maglalagay sa atin doon sa bago nating simbahan. And last po is reward. In verse 8, sinasabi po dito that the one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each rewarded according to their own labor. No? At the end of the day, makita po natin ang ating Creator. Doon po yung reward natin kung ano yung ginawa natin para sa Kanya dito sa mundong ibabaw. Behind all of the peoples and all the things God uses, God is the one accomplishing all of the good things in our lives. Hindi po yung ating pong ability, yung ating pong status, are nothing compared to God. God is the one who does the work, and let Him receive all of the glory. Sa verse 9 po, kami ay kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin, kayo rin ang gusali ng Diyos. No? Tayo po ang gusali ng Diyos. Nagantay po ng ilang araw ang aking ina sa aming tinanim ng mga halaman. Out of 15 na paso, ang tumubo po is 9. At ang hindi po tumubo is 9. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, bakit ganun? I do all the efforts. Abono, dinalagyan ng habong pag umulan, hindi pinapainitan, napakaganda ng lalagyan. Saan pa ako nagkulang? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa akin, ana, we cannot guarantee. Hindi po natin magarantiya na sa ganung bagay lamang ay tutubo na ang halaman na ating itinanim. Yes, we set the condition. Yes, we gave all the necessary fertilizer. We watered it. Lahat ginawa natin. Pero hindi po guarantee yun. Garantiya upang sabihin natin ay tutubo na. Katulad din po yan. Sabi ng Nay, katulad din po yan ng pagkakilala sa Panginoon Diyos. Na pag-introduce ko sa iyo sa Panginoon Diyos. Kung hindi po guarantee, natatanggapin mo kagad. Maaring sa pag-aral natin ng Bible, sinasabi mo, napakahaba naman ang ating pinapag-aralan. Ngunit, ang ultimate po, ay ang Diyos pa rin ang kikilos. Tayo po mga Kristiyano ay nagtatanim. Marami po tayong kinakausap. Marami po tayong nagpapahayag po tayo ng banal na salita ng Diyos. Pero it's not guarantee na yung ating pinahayagan, yung ating kinausap ay tatanggap sa Panginoon Diyos. But one thing is for sure, no? Oras na hinipo sila ng Panginoon, ano ba man, pagtago man nila, kahit man sila napupunta, saan man sila magtago, God will make a way. Hahanapin at tatanggapin po nila ang hamon ng ating Panginoon Diyos. Who is Apollos? Who is Paul? Tayo po yun. Tayo po lahat ay magagawa sa bukirin ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin.
Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Although there's diversity and of course there's unity among us. Ang aming pong aim lang is ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Wala na pong iba. Ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Maraming pong salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul and sing our best unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship
holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Atin pong basahin mula sa mga awit 34, 4 hanggang 7. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito
gabayan, samahan, sa lahat na kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.